dapat po, sampan din po. May tubig na si sir? Hindi nga, bigyan niyo ng tubig to si sir. Hindi po ako papayag na suspension lang po ang kahinatnan nito mga taga-Gulf Synergy. Sampahan ng kasong kriminal. Dahil po sa kanila, meron pong buhay na nabuwis. Buhay ng ating OFW. Na I found out na pinapakain sa pagkain ng ating OFW si Jovelyn at sa kanyang mga inumin, nilalagyan po ng gamot na pampalaglag. Intentional abortion. Forced abortion if you will. Hanggang sa malaglag, dinugo itong si Jovelyn. Patapos ng malaglag na yung fetus, ibinenta pa ulit-ulit. Ano nangyari? Na-depress, nagpakamatay. Gusto ko pong makasuhan kriminal ang mga taong naging pabaya sa Gulf Synergy. Kung kinakailangan, pati itong si Mr. Barbiera, kasuhan nyo rin. Ano pong reaksyon nyo, sir? Nakita naman po natin may pagpapabaya doon sa pagmamonitor ng ating OFW, Mr. Chair. Lalong-lalo na nung nagkaroon ng significant... Sorry sir, hindi po pabaya sa pagmamonitor. Sinadya po nilang ipalaglag ang binubuntis ni Jovelyn sa pamagitan ng paglagay po ng lason, meaning gamot na pampalaglag sa kanyang inumin, sa kanyang pagkain para malaglag yung bata. Nung malaglag yung bata, nung nag-bleeding at malaglag, few days later, ibinenta na siya sa ibang amo. Paulit-ulit, siyempre, katatapos lang na ma-abort yung baby, mahina pa, milagnat pa yung pobre, pinatrabaho na, hindi niya kakayanin. Kaya sinuli ulit siya ng kanyang amo. Nung bagong amo niya sa agency. Pagdating doon sa agency, ilang araw lang pinagpahinga, binenta na naman. And it happened 3 times. At ang sagot ng agency, tapusin mo yung kontrata mo, ano naman kami? Mas mahalaga sa kanilang pera kaysa sa buhay ng tao. Diba, sir? Gusto ko po, sir, sampahan ng kasong kriminal ito mga taga-Gulf Synergy. Gusto ko makulong sila. Although nangyari po ito sa ibang bansa, we have to tap our DFA. And then DFA will coordinate with the authorities in Saudi para magsampa ng kaso laban sa mga taga-Gulf Synergy. At meron na po ako mga pangalan na possibly involved sa pagkamatay ni Jovelyn dahil sa kanilang pilit na pagpapakain, pagpapainom na meron lamang pong pampalaglag. So can I get your assurance na ipupursue niyo po ito at kayo po ang maging masigasig dito para masampa ng kaso itong mga taga-Gulf Synergy, kasong kriminal po? Yes po, sir. Yes po, Mr. Chair. And with your clear instruction, we will coordinate with the Polo and we will do as instructed, Mr. Chair. Thank you po. Thank you po, Yusek Olalia. Mr. Barbiera, nakainom na ko yung tubig, sir? Okay lang po kayo? Mr. Barbiera, bakit po ganon? Yung pong OFW na si Jovelyn, pinull out po sa amo dahil nung undergo ng tinatawag na ikama, napag-alaman na siya po'y buntis kaya sinulit ng amo sa agency. Bakit hindi niyo po inimpormahan ang Polo, ang DFA, ang OWA? Bakit hindi niyo po ginawa yun? Sir, honestly, ngayon ko lang nalaman na ganun ang palang istorya sa kwento niyo, sir. Honestly, wala po kaming alam na buntis or what. Are you stupid or you're just trying to be stupid? Sorry, sir. I'm not gonna accept that kind of answer. Hindi mo alam, ngayon mo lang nalaman? Honestly, sir. Paulit-ulit na binenta yung si Jovelyn, tapos ngayon mo lang nalaman?
Wala pong, Nagdigti po doon sa accommodation nyo, ngayon mo lang nalaman? Ano ka? Kahapon lang pinanganak? Come on, sir. wala po kasing report na natanggap mula sa FRA na Manabi, sir. Honestly. So, ibig sabihin, binubulag, ginagawa kang tanga at ginagawa kang stupido ng iyong mga tao doon sa Saudi? Sir, Yung mga tao sa Gulf Energy Employment Incorporated sa Saudi, they're making you stupid? Ikaw ang presidente. Hindi ka naman regular or ordinaryong empleyado sa Gulf Energy. Don't tell me na hindi sila nagre-report sa iyo. honestly, sir, hindi talaga nag-report. Ngayon ko lang nalaman yung story niya. Ngayon mo lang nalaman. Yes, sir. Yung buntis siya, yung ganon. Hindi ko alam yan, sir. So, Honestly. so ngayon mo lang nalaman na dyan sa Gulf Energy sa Saudi, binubugbog ang mga OFWs na hindi nakukumpleto yung kontrata for whatever reason, personal man o work-related. Binubugbog dahil nagagalit ang mga alipores mong demonyo dahil paano naman daw yung nabayaran na nilang pera para sa gasto sa mga OFWs. Mas concerned sila sa pera kaysa sa buhay ng mga OFWs. Meron doong dalawang magkapatid na Arabo na nagpapatakbo ng iyong agency doon. Sila po yung mga nambubugbog sa mga OFWs. Kailan ho ba kayo huling pumunta doon sa kumpanya nyo sa Saudi Synergy? Hindi po ako napunta doon, sir. Kasi iba yung agency doon. Yung Manabi Aliklas Recruitment Office. Siya po yung Saudi Recruitment Agency. Hindi po ako namamahala doon, sir. Iba po yun sila. I know. Pero, sir, kayo po ay ang agency na kasama sa pagpapadala Yes, sir. kay Jovelyn. Ano pong ginagawa niyong monitoring para ma-ensure na okay po yung kalagayan ng ating OFW after na sila po ay ma-deploy pagdating po nila doon sa kanilang amo, sa bahay ng kanilang amo? Are you doing monitoring? Meron pong welfare officer, sir. Meron. Meron, sir. So kung merong welfare officer, bakit nakalusot itong kaso ni Jovelyn? Sana na-monitor niya na si Jovelyn pala ay buntis, so therefore, uwi na lang ng Pilipinas. So yan, isang kapabayaan, inaamin ko sa agency namin, sir. Kasi hindi na mo monitor. Walang report na nakararating sa akin. Malaking lapse yan, sir. Inaamin ko. Hindi Anong na- masasabi? Hindi na-report sa akin na ganun ang nangyari. Totally hindi ko alam. Nung malaman ko, sir, yun, nagsisimula na akong mag-follow up. Ako na mismo ang nag-follow up. Suspended po ang inyong lisensya, tama? Yes po. Dahil doon din sa 4 na cases ng Manabi, na repatriation cases, na hindi nila inaksyonan. Kami ang nagsasuffer ngayon, sir. Eh dapat pinipili niyo po yung maging counterpart ninyo. Yun nga, sir. So, Hindi na po namin kasalanan, hindi na po kasalanan ng ating mga OFWs yun. Kasalanan niyo po yun. yes, sir. And I understand, hindi naman po kayo makikipag-partner sa inyong counterpart sa Saudi kung wala po kayong connection sa kanila. Kung wala po kayong relatives doon. In some cases, meron po kayong kamag-anak na nagtatrabaho doon o at least man lang partner, Wala, sir. regardless. Pero dapat, sir, kayo po ay nagmo-monitor. Pero alam niyo po, sir, kung hindi dahil sa inyong kapabayaan, buhay pa sana ngayon si Jovelyn.